kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Pader sa Quezon City, gumuho, bata, nataganan. Exclusive, umano'y iligal na pagawaan ng paputok sa Santa Maria, Bulacan. Sinalakay. Panibagong kaso ng bird flu sa tao, muling naitala sa Hong Kong. Paglilitsyon ng mga baboy na may sakit, nabisto. Mahigit 70 aso na iligtas sa katayan. Mga mall, eskwelahan, subdivision at iba pang establishmento, dinadaanan ng pipeline ng langis. Peligrong nangyari sa pagtagas ng tubo sa Makati. Pinangangambahan ng ilang eksperto. Pero FPIC, tiniyak na ligtas ito. Mga militante, sumugod sa hotel kung saan nagtatalumpati si Pangulong Aquino. Exclusive, FBI ng Amerika. Iniimbestigahan na rin ang natagpuang pampasabog malapit sa compound ng US Embassy. Sa Argentina, babaeng mambabatas, sinapak ang kapwa mambabatas. Manny Pacquiao, naagaw ang titulo ni Floyd Mayweather Jr. sa Ring Magazine. At kahit busy sa taping ng Pantatay, Raymart Santiago, naisingit ang pakikipag-bonding sa dalawang anak. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po! Hindi bababa sa 5 kabahayan ang natabunan nang gumuho ang isang pader sa Quezon City kanina. Nadaganan din ang isang batang babae. At dahil pinangangambahang bibigay na rin ng iba pang bahagi ng pader, ay pinalikas na muna ang mga kalapit na residente para iwas disgrasya. Panurin po natin ang pagtutok ni Tina Pangariban Perez. Mga lumang gulong, tambak ng lupa at mga tipak ng semento ang gumuho at humarang sa harapan ng ilang bahay sa Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. Bandang alas 10:30 hanggang alas 11 ng umaga, napansin daw ng mga residente ang kakaibang tunog ng lupa sa kabilang bahagi ng pader. Magkausap noon si Edgardo Tangkay at ang kapitbahay na si Fritz Escala, 11 years old. Nakita namin may may crack na rito. Narinig ko, kumakuluskos yung lupa. Mukhang magigiba na. Sabi ko, bakit pumunta ka pa rito? Sige na, bumaba ka na, bilisan mo. Seconds lang. Patakbo na palayo ng bahay si Fritz nang madaganan siya ng lupa. Para bang natisod ako. Tapos tumigil po ako, yun po yung natumbahan na po ako ng lupa. Nagpanik po ako, masakit po. Parang nga mapuputol yung paa ko eh. Napuruhan ang maliit na buto niya sa paa. Yung dulo ng buto na chip, no? It's either na lalagyan ng pin or lalagyan po ng plate na gano'n. So basta't ang idea is ibabalik yung buto. Si Tangkay nag-helmet para tulungan ang pamilyang natrap sa loob ng kanilang bahay. Naharangan kasi ang harapan nito ng lupa at semento. May bahagi pa ng pader na nakatayo pero kitang-kita na ang mga bitak dito. Ang bubong sa kabila ng pader, gumuho rin. Ang malalaking hawla ng mga alagang pato, pinipigilan ng tali sa pagdausdos. Nangangamba ang mga nakatira rito na baka bumigay na ang pader na ito at mapinsala hindi lang ang kanilang mga bahay, kundi lalo na ang kanilang mga buhay. Pero ang nakaambang panganib, di alintana ng ilan. Ang babaeng ito, kinuha muna ang mga sinampay bago lumikas. Ang ilan naman nagpumilit bumalik sa nasirang bahay kasama ang batang anak. Wala na silang nagawa ng policy ng mga taga Quezon City Department of Public Order and Safety. Baba na po muna tayo, sir. Ina-evacuate na nga natin kasi baka magtuloy-tuloy pa siya. Lalo lang dumami yung madisgrasya. Tapos i-stabilize na itong mga bumagsak na mga material nila. Tapos dapat hindi ganito kataas yung tinambak nila rito. Tumanggi ang may-ari ng gumuhong property na humarap sa kamera. Pero nang makausap ko si Betty Ong, nangako siyang sasagutin ang pagpapa-ospital ni Fritz at agad na ipaayos ang nasirang pader at bubong.
Pinagbawalan naman ang mga pinalikas na bumalik sa lugar hanggat walang go signal ng Quezon City Government. Tina Panganiban Perez, Nahadutok, 24 Oras. Sa iba namang balita, hindi na raw hihintayin ng mga otoridad na madagdagan pa ang mga pagsabog sa mga pagawaan at imbakan ng mga paputok sa lalawigan ng Bulacan. Kaya kanina, sinalakay nila ang isang hinihinalang illegal na pagawaan ng paputok. Nakatutok si Rafi Timan live mula sa Bulacan. Rafi. Mike, ikinasa ng Santa Maria Police laban ang isang raid laban sa isang gawa ng illegal na paputok sa Sitio Manggahan, Barangay Pulong Buhangin matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa illegal na gawain. Tulad sa mga karaniwang illegal na pagawaan ng paputok, nasa looban ng hinihinalang maliit na pabrika. Pero malinis na ang lugar ng datnan ng mga pulis. Hinala ng mga otoridad na itimbre ang raid. Gayunpaman, naghalugog pa rin ang mga pulis. Dito na nakita ang mahigit 2,000 piraso ng kwitis. Stick na lang ang kulang at pwede nang ibenta. Paliwanag ng may-ari, matagal na raw siyang tumigil sa paggawa ng paputok. Pero isinama pa rin siya sa presinto. Dito, inamin ni Mang Benji Santa Maria, 30 taon na siyang gumagawa ng paputok. Dati pong meron ng lisensya ako. Kuminsan po, medyo kinakapos. Malaki po kasi naabot eh. So ngayong taon hindi kayo nakapag-renew? Pero tinuloy niyo pa rin po paggawa? Wala pong hanap buhay na iba kundi yan eh. Ano pangalan naman? Putulang ka ng braso ni Mang Benji. Resulta umano ng aksidente sa napagkatuwang pulbura na ginagawang paputok ilang taon na ang nakararaan. Ayon sa PNP, ang mga aksidenteng tulad nito ang gusto nilang maiwasan kaya ipinag-utos ang raid. Ano ba nangyayari pag walang permit? Siyempre, hindi regulated at hindi maayos ang paggawa. Sapagkat kung may mga permit sila, sumusunod sila doon sa mga regulasyon. Nag-surprise inspection na rin ang Santa Maria Police sa mga tindahan ng paputok. Nang hanapan ng permit ang tindahang ito, 2009 to 2010 ang kanilang ipakitang papel. Sinubukan pang hanapin ng mga katiwalaang papeles ng tindahan. Ito makita. Saan ho yung bago niyang permit? Hindi ko po kasi alam dahil yung bayo ko po ang nakakaalam nun Siya po lahat kasi ang nakakaalam po ng mga ano dyan. Kami lang po tao lang po dito. Pero may permit ho ito ngayong taon? Sa maaga po Sa maaga pa po kami kumuha. 2010, 2011. Ganyan niya. Ayan, ang lisensya. Dapat nakaganito. Mayroon bang ganyan na... Sama-sama po lahat po amin. Kung ako maglilitan ko, magpakukusak ko. Ang ibang tindahang ininspeksyon, kumpleto naman sa papeles at safety measures, tulad ng drum ng tubig at mga fire extinguisher. Sa Bukawi naman, nakaraniwang dinadayo ng mga mamamili ng paputok. Handa na rin daw sa dagsa ng mga mamamili ang mga tindero. Numero 1 raw sa kanila ang kaligtasan ng mga customer. Bukod sa maluwag ang pagitan ng mga tindahan, marami ring lagusan ng mga ito para tiyaking walang maiipit sakaling magkaroon ng aksidente. Ang tindahan na kanina Mike namin nakita ng lumang permit ay pinagre-report na sa pulisya para makita ang kanilang bagong permit. Samantala dito naman sa ating kinatatayuan dito sa Bukawi kung saan nagbebenta ng mga paputok at dinarayo ito ng mga customer Mike ay paisa-isa pa lang yung mga nagpupunta rito kabilang na ang mga wholesaler. Bagamat malayo pang ang New Year ay ilan dito ay 24 hours na o 24 oras ng bukas. Bagamat ang ilan sa kanila ay alas 10 nagsasara. Mike? Ang sinabi mo, Rafi, may mga namimili na ng paputok dyan sa Bukawi, ganitong kaaga, bago magpasko at bagong taon, Rafi? Meron na Mike, pa isa-isa, pero ayon sa mga nakausap natin mga tindero, karamihan sa kanila ay mga wholesaler na nagbebenta rin ng kanilang mga nakuhang mga paputok mula dito sa Bukawi, Bulacan. Ayan, nakikita natin, kaya hindi pa namimili yung mga paisa-isa, yung mga pamilya kaya o yung mga individual ika nga na mga mamimili bukod sa mga wholesaler, Rafi? Tama Mike, kinaasahan nila na pagkatapos ng Pasko, bago magpasko ay marami ng mga pupunta rito at lalo nang dadagsa mga ito pagkatapos ng Pasko, Mike. At siguro pag natanggap na ang bonus, maraming salamat, Rafi Tima. Wala na raw botsa sa Quezon City. Yan ay giniit ang mga opisyal ng lungsod sa gitna ng kanilang pinaigting na kampanya laban sa double dead meat. Sa Coronadal, sa South Cotabato naman, hindi po double dead, kundi mga baboy na may sakit. Yan ang naaktuhang kinakatay. Nakatutok si Susan Enrique.
Naaktuhan ng Task Force Bantay Karne ang pagkatay sa mga baboy sa lechon house na ito. Hindi nga double dead, may sakit naman. Merong may pneumonia, parasitic worms at hernia. Ayon sa City Veterinarian, banta sa kalusugan ng tao ang mga baboy na hindi kinakatay sa lehitimong slaughterhouse. This is sign of pneumonia. Pneumonia na, Doc. O, at gawin na natin bopis at kainin ng tao. Milk Ano yan, Doc? Milk spot, ascaris. Agad kinumpiska at sinunog ang mga baboy. Mahaharap sa kasong paglabag sa Consumer Code at Consumers Welfare Act ang may-ari ng lechon house. Dahil sa malikhaing paraan para maipuslit ang mga hot meat, lalong nag-iinit ang pababantay ng mga otoridad. Nito lang isang linggo, nahuli sa akto ang ilang lalaking naglilitsyon ng mga double dead na baboy sa Pandi, Bulacan. Sa Balintawak Market sa Quezon City, pabalik-balik lang ang mga nagtitinda ng botya. Pero hindi na raw ngayon. Septyembre pa lang kasi, maigting na ang pagbabantay ng mga otoridad. Nakakalusot. Hindi natin alam, but we continue on conducting operations. Parang nagpapatintero lang kami ng mga mambobotya sa Balintawak. Kaya inaraw-araw na namin yung hindi talaga sila matigil. Naglagay na ng checkpoint sa Kamachile para masigurong walang botyang makakalusot sa Balintawak Market. Sarado rin ng 3 pribadong pamilihan na huling nagbebenta ng botya. Maging ang tindahan sa Mega Q-Mart na nagbenta ng lechong botya, ipinasara. Patuloy ang paalala ng National Meat Inspection Service, lalo ngayong magpapasko, huwag ipagsapalaran ng kalusugan. Bumili lang ng karne sa mapagkakatiwalaang tindahan. Agad magduda kung mas mura ang presyo ng inaalok na karne. Di raw kakayanin ng anumang pagluluto, paglelechon o meat processing ang pagtanggal sa amoy ng double dead. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Pinaharap ng Kamara o ng mga kongresista ang mga operator ng mga bus sa kanilang pagdinig na gaganapin sa Lunes. Hihinga ng paliwanag ang mga operator kaugnay sa naganap na tigil pasada noong nakaraang Lunes at sa patuloy na paghahanap ng kalutasan sa problema sa trapiko. May nagpanukala na baka panahon na para pangasiwaan na ng gobyerno ang pagpapatakbo sa mga bus. Nakatutok si Steve Dailisa. Sa MMDA na mismo galing, di pa sapat na solusyon ang number coding sa mga bus para tuluyang paluwagin ang kalsada sa Metro Manila. Kaya mungkahin nila ngayon sa mga mababatas, ipabawi ang prangkisa ng lahat ng mga bus sa Metro Manila at idaan muli sa proseso ng reapplication. Di lamang daw maalis sa mga kolorum, matitiyak pa na sapat na bilang lang ng bus ang mabibigyan ng prangkisa. Siguro yung kanilang track record, number 1, ganong karami aksidente, yung number of employees nila, nagbibigay ba sila ng tamang compensation? Number 3, kung viable ba yung ruta nila, talaga bang kailangan? Number 4, siguro yung kanilang capital investment. Sa ilalim ng panukala ng MMDA, yung mga hindi raw makakapasa dun sa mga itinakdang requirement para magkaroon ng prangkisa, maaari raw ipagbili na lamang yung kanilang mga bus o di naman kaya dalhin na lamang sa probinsya para doon pabiyahihin. Sukdulan na raw ang desisyong ito kung ang mga dating Metro Manila Mayor at ngayon kongresista ang tatanungin. Bilyan, kaya yan. Pwedeng gawin yan. What I am saying is if the bus operators know what is best for them and they cooperate in cleaning the ranks of the kolorums, the buntis, the kabits, hindi dapat umabot sa ganon. Pero iba ang gusto ni Senador Tito Soto. They will just be making a shortcut to my proposal that the government take over the entire bus industry or transport industry in Metro Manila. There are so many advantages. First, mabibilang ng gobyerno talaga ilan lang ang dapat na bus na tumatakbo. Kasi maraming bus na tumatakbo, wala naman laman eh. May probisyon naman daw ito sa batas ayon sa LTFRB. Ang tanong ay kung kaya pa ba ito ng gobyerno. It's a question of readiness on the part of the government. We have to coordinate all the efforts of the government agencies. Punto naman ng mga bus driver, subukan na lang muna ang number coding. Di man gaanong naramdaman ang pagluwag sa kalsada, dama naman daw nila ngayon ang karagdagang kita sa bulsa. Mga magkano na dagdag sa kita? Halimbawa lang, estimate lang. Kahapon nakaano kami, kulang tracing eh. Dalawang biyahe. Ay dati mga 9 lang yun. Ang Metro Bus Operators Transport Club, matagal na raw hinihiling na maalis sa mga kolorum na bus. Pero ang usapin ng pagkansela ng prangkisa at reapplication, kanila pa raw pag-aaralan. Dapat daw isaalang-alang din na maliban sa mga operator, maraming bibig ang umaasa sa kabuhayan ng kanilang mga tsuper at konduktor. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.